Pilipinas, una sa ating mga balita. Mga nabubulok na bangkay na ng natagpuan ng mga otoridad ang dalawang mangingisda sa Sibunag, Guimaras na nauna ng napaulat na nawawala. Ang mga biktima hihila lamang ng lambat nang hampasin ng malakas na alon. Una sa balitang yan, si Jocelyn Maki. Nasa advanced state of decomposition na ang bangkay ng dalawang mangingisda nang matagpuan sa baybayin ng Barangay Sibaste, Sibunag, Guimaras. Unang inireport na missing ang mga biktima na sina Vincent Paul Valles at Ryan Galfo. Ayon kay Police Lieutenant Herbert Remeo, officer in charge ng Sibunag Municipal Police Station, Lunes ng gabi nang sumama si Valles sa pamilya ni Galfo na mangisda sa Inampulugan Island. Sa investigasyon ng pulis, hihila sana ng lambat ang dalawa pero nahirapan dahil sa malalaking alon kaya tumalon sa dagat si Valles. Dahil dito nahampas siya ng alon at napalayo sa kanilang bangka. Tumalon rin si Galfo upang iligtas sana ang kaibigan pero pati siya ang napalayo rin sa bangka. Sinubukan ng mga kasamahan na iligtas ang dalawang biktima pero nabigo dahil sa malalaking alon. Inireport ang insidente sa Philippine Coast Guard Substation at Sibunag Police at agad na gumawa ng search and rescue operation. Para sa MBC Network News, ito si Jocelyn Maki, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Literal na napaangat na botas ang Barangay San Jose matapos muling matibag ang pader na pumipigil sa agos ng tubig kaninang umaga. Si Mayor John Ray Tiangco napalusong tuloy sa baywang hanggang dibdib na tubig baha na pinatindi pa lalo ng high tide. Narito ang balita ni Edwin Duque. Muling natibag ang pader ng pribadong kumpanya dito sa Celestino Street sa Barangay San Jose sa Nabutas kaninang umaga, kaya mabilis na tumaas ang tubig na abot ng baywang at dibdib sa bababang lugar. Napalusong kanina si Mayor John Ray Tiangco kung saan ay ongoing ang paglikas ngayon sa mga residente. Katuwang narito ang mga membro ng Disaster Response Team, EFP at ang Bureau of Protection. Bagamat alas 10 pa ng umaga ang peak ng high tide na abot ng 1.9 level ng tubig sa Manila Bay, kaya yung mga nasa tabing dagat o ilog ay nagkaroon ng sapilitang paglikas para sa kaligtasan na rin ng kanilang mga pamilya. Umabot ng Sipo Road ang baha dahil sa pumantay na ito sa kalsada. Matandang nito lamang nakarang buwan ay nasira din ang katabing pader nito na nagpalubog din sa maraming kabahayan na parehong high tide sa mga oras na yon nang maganap ang insidente. Para sa MBC TV Network News, ako si Aris 23, Edwin Duque, nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Personal na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang dalawang evacuation sites sa San Mateo, Rizal. Kasunod ng matinding hagupit ng habagat at bagyo. Kasabay ang Social and Welfare Development at iba pang kaukulang ahensya, sinaksihan ng Pangulo ang pamamahagi ng food packs sa mga nasalanta. Narito ang report ni Lef Narciso. Sinilip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang evacuation centers sa San Mateo, Rizal. Ito'y para personal na kumustahin ang mga pamilyang apektado ng matinding pagbaha dulot ng malalakas na pag-ulan na dala ng habagat at magkakasunod na bagyo. Una nitong pinuntahan ang Mali Elementary School para tingnan ang sitwasyon ng mga evacuee at alamin ang iba pa nilang pangangailangan. Aabot sa higit 500 pamilya o katumbas ng higit 2,000 individual ang nananatili sa nasabing evacuation center. Sinaksihan ni Pangulong Marcos ang pamimigay ng family food packs at iba pang supplies ng Department of Social Welfare and Development. Sunod nitong pinuntahan ang Barangay Santa Ana Covered Court na nasa halos 500 pamilya rin o higit 1,600 individual ang pansamantalang tumutuloy. Kasama rin sa mga nakatanggap ng tulong ang iba pang mga residente na lumikas sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan at pagbaha sa lalawigan ng Rizal. Pangunahing direktiba ni Pangulong Marcos sa kaukulang mga ahensya ng gobyerno na tutukan ang agarang pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng habagat, lalo na ang mga binaha at nawalan ng tirahan. Kasama ng Pangulo sa pag-iikot sa evacuation centers sina DSWD Secretary Rex Gatchalian, Health Secretary Ted Herbosa, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., DPWH Secretary Manuel Bonoan at Rizal Governor Nina Inares. Pagkatapos bumisita sa evacuation centers, ay dumiretso si PBBM sa NDRRMC para pangunahan ang situation briefing kasama ang mga ahensya ng pamahalaan.
Para sa MDC TV Network News, ito si Let Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, 3 weather systems ang kasalukuyang binabantayan ng Pag-asa sa loob ng ating area of responsibility. Sa western coast ng Ilocos Region, tuluyan ng lumakas bilang typhoon si Bagyong Emong. Patuloy itong lalapit sa Pangasinan at posibleng maglandfall sa La Union o Ilocos Sur bukas ng umaga. Bunsod nito, kasalukuyang nakataas ang tropical cyclone wind signal number 3 sa northern portion ng Pangasinan at western section ng La Union. Signal number 2 naman sa mas malaking bahagi ng Ilocos Region. Kasama na rin ang majority ng Cordillera at kanlurang bahagi ng Nueva Vizcaya. Habang nakataas sa signal number 1 ang Batanes, Cagayan, portions ng Isabela, Nueva Ecija at Zambales. Gayon din sa Tarlac, Quirino at sa nalalabing bahagi ng Pangasinan at Apayao. Sa forecast track ng Pag-asa, bahagya itong lilihis, pahilaga, bunsod ng phenomenon na kung tawagin ay Fujiwara effect o sayaw ng dalawang bagyo. Dito papasok si Bagyong Dante na siyang humahatak kay Bagyong Emong dahilan para magbago ito ng direksyon. Inaasahan namang lalabas na si Dante ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o gabi. Sa kabila nito, pinalalakas ni Dante at Emong ang hanging habagat na siyang patuloy na magdadala ng torrential to moderate rains mula kanluran hanggang silangang bahagi ng Luzon. Kasama pa rin ang Ilocos, Zambales, Bataan at Metro Manila. Samantala, tuluyan na rin naging tropical depression ang low pressure area na binabantayan natin sa labas ng PAR, pero wala pa itong magiging epekto sa bansa. Kamakailan nahuli sa entrapment operation ng DENR katuwang ang Anti-Cybercrime Unit sa South Cotabato ang isang lalaking iligal na nagbebenta ng kraw o uwak. Ito ay isang paalala na kahit wala sa listahan ng mga threatened species ay pinagbabawal pa rin ang pagbebenta ng iba pang wildlife species lalo kung wala itong kaukulang permit. Ang buong detalye alamin sa report ni Dustin Bayog. Arestado ang isang lalaki ng Regional Anti-Cybercrime Unit at ang Community Environment and Natural Resources Offices o CENRO ng DENR ng General Santos City dahil sa pagbebenta ng crow o uwak. Sa sinagawang entrapment operation, nahuli ito nagbebenta sana ng uwak na walang kaukulang permit kung kaya itinuturing itong iligal. Bagaman wala sa listahan ng uwak sa threatened species, nananatili itong protektado sa batas laban sa iligal na pagbebenta o wildlife trade. Ito ay alinsunod sa Republic Act No. 9147 o Wildlife Resources Conservation and Preservation Act of 2001. Nilalabag dito ang Section 27 o Illegal Acts ng batas kung saan nakasaad ang pagbawal sa pagtrade ng wildlife at ang pangongolekta o panghuhuli kabilang kanilang byproducts at derivatives. Ang lalaki ay maaaring marap sa kulong ng 10 araw hanggang 1 buwan o multang 200 hanggang 20,000 piso dahil sa pagbebenta, habang ang pangongolekta o panghuli ay maaaring marap sa kulong ng 10 araw hanggang 1 buwan at multang 1 hanggang 5,000 piso. Samantala, mas mabigat ang parusa kung ang wildlife species ay nasa listahan ng DENR ng threatened, endangered at critical species. Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Maulan man, pero di nagpatinag ang Pinoy fans sa dumagsa sa first fan meeting in Manila ng Thai Jail stars na sina Namtan and Film. Ang mga eksenang nagpakilig sa fellow Lunars, narito sa aking showbiz report. We love you, Namtan Film! Matapos magpakilig sa series na Pluto na silayan na in the flesh ng Pinoy fans, ang Thai actresses na sina Namtan at Film. Ang GL stars pinatunayan ang kanilang matinding chemistry mapa on cam and off cam nang bumisita sa Pinas para sa kanilang first ever fan meet. Bukod sa husay sa pag-arte, nagpawaw din ng Pluto stars sa kanilang solo performances mula sa OST ng serye, gaya ng Linger at Somewhere Only We Know.
naman napigilan ng dalawa na maging emosyonal sa sorpresa ng Pinoy fans sa mala short film showcasing kung paano raw nagsilbing guiding light and inspiration ng dalawa sa kanilang buhay. Super overwhelming kasi wala pa akong tulog from work and it's a Friday. Yes. So many deadlines. Seeing Namtan Film made my day. Sobrang happy po. Thank you po, Namtan Film, sa pagpunta sa Philippines. Mahal namin kayo. Sana bumalik ulit kayo. Grabe, sobrang ganda nila. Speaking of sobrang ganda, ang na-starstruck ako sa kanila. Hindi ko na naayos yung pagbibideo ko. Then, grabe, ang galing po nila kumanta and talagang mag-perform. Sa pagtatapos ng show, nakatanggap ng flower bouquets and birthday cakes sina Namtan at Film na parehong July babies at ni-reveal na bibisita raw sila sa Cebu soon. We will come back. Like at Cebu with Nong Film. Para sa MBC TV Network News, ito ba ang ng Showbiz Angelic Hosman ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Ingat-ingat pa rin ho, nasa yellow alert pa rin ang Metro Manila. Ito po si Joel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Biyernes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.